Anong tingin niyo rito sa pinasa sa House of Representatives na anti-dynasty bill? Although tinatawag nila na yung House Bill 8389, tinatawag nila ito na anti-dynasty bill. Pero kung basahin mo at susiin mo ng maayos, sa aming paningin hindi ito anti-dynasty, hindi ito anti-dynasty bill, kundi pro-dynasty legislation measure. Why do you say that, sir? Oo. Kasi itong House Bill 8389, pinapalagan niya ang isang pamilya na pwedeng magpatakbo ng isa o mas marami pang governor basta magkaiba daw na probinsya, isa o mas marami pang congressman basta magkaiba daw na distrito, at kahit na gaano karaming mayor basta magkaiba daw na syudad at munisipalidad. Kahit na ilang barangay kapitan pa, no? So dagdag pa doon sa kung meron man silang senador, meron silang vice presidente o presidente. So kung ang ibig sabihin, ang isang pamilya, halimbawa itong pamilya ni House Speaker D, yung kamag-anak niya governor will not be affected. Yung mga kamag-anak niya na congressman ngayon at yung mga kamag-anak niya na mayor ngayon hindi affected. So ibig sabihin hindi siya anti-dynasty, pro-dynasty kasi it will legalize political dynasty sa bansa. Isipin mo yung isang pamilya, may governor na, may senator pa, may 3 o 5 congressman, 5 o 7 mayor, pwede sa batas na yan. Tapos kasama So, ni Alex yung mga party list. Oo, Except kasama daw pa yung yung party list dito sa panukala. Pwede rin daw sa party list na pumasok. Oo. So, ibig sabihin, pwede rin sila magparami doon sa party list. Ano po ang panukala Kita mo niyo talaga, so hindi ito anti-dynasty na batas, kundi ito ay pro-dynasty. Lalo nitong tawag dito yung magiging legal ang political dynasty sa ating batas. Pero up to the second degree of consanguinity po, ang sakop po dyan doon sa halimbawa doon sa Senado nga, magkasawa, magkapatid, ganun po, o magkamasinak, magkamamainak, lolo, apo. Hanggang doon. Sir Jarius, alam mo bang ibig sabihin ng up to the second degree? Hanggang lang yan, hanggang kapatid, no? Hanggang kapatid, hindi kasama yung pamangkin, hindi kasama yung mga tito at tita, hindi kasama yung mga pinsang po. Ang ibig sabihin, si governor, pwede niyang patakbuhin na bilang vice governor niya, yung pamangkin niya. Or si mayor, pwede na ang kanyang vice mayor ay kanyang tito, tita, o kanyang pinsang buo, o kanyang pamangkin. Pwede na maging, at tapos ang ibig sabihin nun, pwedeng tumakbo doon sa halimbawa, sa city council or sa provincial board, halimbawa si governor, no? Pwedeng tumakbo yung mga pamangkin niya, pinsan niya, tito-tita niya, doon sa provincial board, kahit ilan sila, allowed. So lumalabas Sa city council. City council ganun din. Si mayor, pwede niyang kunin yung pamangkin niya na vice mayor, at pwede niya ring kunin, pwede ring tumakbo. Kahit na ilang pamangkin, ilang tito-tita niya, ilang pinsan niya, pwedeng tumakbo sa city council. So yung buong slate niya, no? Buong linyada niya, pwede actually buong pamilya niya hanggang sa first class seats. So, pag naisa batas ito, lalong mananatili ang political dynasties. Oo, ang ibig sabihin noon, Sir Jarius, ibig sabihin, ang politika sa bansa mananatiling family business.